Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go! Sa go! Brothers, welcome back sa ating test ride review. Ngayong episode, matetest ride na natin itong bagong scooter ng FKM, the Ranger 150. As you may know, nagkaroon na tayo ng specification review nito and features niya. Ngayon naman magkakaroon tayo ng initial impression ride. Ayan. So ito po, nabili ng client natin na si Sir Leo, taga dito sa Subic, at ito po yung kauna-unahang Ranger 150 na dito sa Zambales. So tara mga brad, testingin natin. At sila boss, sila sir sasama. At sandali lang naman ito, pakita ko lang naman sa inyo na kung paano mag-perform yung motor siklo. By the way, nakakabit na yung top box ni sir. Yan po yung previous pagka inabil nyo tong motor na ito. Okay mga brothers, nagbenta tayo may nagtanong ng unit takaw pansin talaga to si Ranger. Okay, pag-usapan muna natin sa motor yung kanyang riding ergonomics. This is my first time na sakyan itong Ranger, no, na tumatakbo. Na bike fit ko ito pero hindi ko siya napatakbo. At eto mga brothers, abot naman na isang 5.4. Hindi ko na maalala kung ilan yung taas ng ano niya, nasa 790 ba? Not sure Pakita natin dyan. Tsaka yung ground clearance niya and also yung bigat niya mga brothers. Ayan. Ang gusto ko dito sa Ranger, pagka umangkas ka at kung nasakyan mo na si Hunter, mas malapad yung handlebar niya na magbibigay sa'yo ng magandang handling. Especially pagka off-road o nagla-light off-road ka na rito sa motor na yun. Nakatingkayad ako. Mataas-taas nga ang riding ang seat height nito. At saka yung taas ng upuan niya kasi, yung lapad ng upuan niya is malapad po. Para po kayo naka-maxi scoot. Okay, so tetest ride lang naman natin to. Ikot lang tayo. Actually, itong motor na to mga brothers is tumakbo na ng almost 400 kilometers mga brothers, 406 to be exact. Ayan. At maralayo-layo na rin yung mga napuntahan nito dito sa Zambales. At saka binayahin na rin niya sa San Simon, no? So etong motor na ito mga brothers, pagdating sa fuel consumption po, nagre-range po siya ng mga 39 kilometers per liter mga brother. Ayun, may konsumo siya ng 39 to 41 kilometers per liter mga brothers. Hindi na rin masama para sa isang 150 na scooter, no mga brothers. Ayan, papunta tayo dito sa bypass road kasi maganda doon na mag-test ride mga brothers. Yun nga, sabi ko yung manibela, ito na ata yung pinakamataas na handlebar na nasakyan natin o na maneho natin pagdating sa scooter. Para kasi siya mga handlebar ng Victorino mid-rise to yung sa Hunter kasi low rise, no? Ayan. Tsaka ang mo bulky mo dito, tas itong handguard isa sa mga nagbibigay forma sa motor. Siyempre protection na rin yan. Okay, so riding position, komportable yung upuan. And then upright tayo rito, syempre. Tapos maganda yung support ng upuan natin dito mga brothers, no, na parang nagbibigay din ng extra shocks. Malapad yung upuan yun ang gusto ko sa kanya. Pagka minamaneo mo na siya mga brothers, mapapansin mo para ka nagmamaneo ng isang mga maxi scoot like NMAX. Ganun yung feels, parang PCX. Malaki yung malaki, parang ang macho niya rito. Pag nakasampa ka sa kanya, parang ang macho tignan, no? So, siguro sa handlebar na rin, sa feels ng handlebar. Kanan tayo rito. Ayan. So yun yung yun yung riding ergonomics. First time natin to mga brothers Alam nyo naman ako, pag nag vlog ako talagang on the spot. So ngayon naman mga brad, try natin yung kanyang corn ring. Okay malutong yung shock niya. Yun ang napapansin ko kasi bago pero good sa akin.
Ang sarap niya sa corner dahil ang laki ng handlebar niya, malapad, kaya naman it can give you more control, especially siguro kung talagang papasok ka sa mga light off-road na trail. Okay to. Ayan, may dala tayo sa likod, may laman yung top box ni Sir Leo. I don't know kung gaano kabigat yun, pero hindi ko naman nararamdaman pag kami namaneho na natin tong scooter na ito. Yan. Yan, dito malubak to, hindi napison yung kalye dito mga brothers, kaya talagang ma-check natin ang cornering nito at saka suspension, no? Nagpapakita si Ranger 150 ng magandang performance pagdating sa suspension mga brothers, and also sa cornering. Siyempre pang mga ganitong motor hindi naman matigas ang ulo nito, sakto lang to. Ayan, oh, di ba? Oo. Tsaka dito may papanik, kaya may vibration siya mga brothers. Tama lang dito sa floorboard, which is normally kasi pag GY6 engine, ganito talaga ang behavior ng mga makina nito. Ayan, takbo tayo ng mga cruising na mga 50 to 60. Meron ditong kakaliwahan dito yung maganda Yan, dito kasi hindi masyadong masasakyan, so maganda dito. Ayan, ay malubak. Maganda yung suspension niya mga brothers. And also sa cornering, di kayo pahihirapan ng motor na ito. Medyo may bigat siya sa unahan, konting-konti lang. And given yun kasi malaki yung gulong nito Tapos dual sports pa. Ang dual sports na gulong nito, yung type niya is 20% na off-road, 80% na on-road. Parang ganon yung type niya kasi may tatlong klase ng dual sports mga brothers. Pero doon ko siya makakategory nung napanood ko sa YouTube kung ano yung mga klase ng dual sports. Meron namang dual sports na 20% on-road, 80% off-road. Ayun, meron namang nasa mid lang, parang 60% ang on-road, 40% ang off-road. Subukan natin mag-cut o mag-overtake, o madali lang sa kanya. Bigyan mo lang ng konting gas, bibigay niya na. Hindi pa nga na-adjust ito ni Sir Leo yung kanyang throttle dito pero lalo na to pagka in-adjust mo to, kung ayaw mo na mailaro. Alam nyo, gusto ko mga pala rito mag-review kasi maganda yung lugar. Ayan, wag nakita nyo naman, di ba? Lalo ngayon yung bundok ko, may parang bulaklak siya ngayon, At saka maluwag dito, masarap mag-review. Alright, busina check, tamang-tama, may mga bata. Pwede na rin sa open area. Rinig naman tayo, tumingin sila sa atin. Okay, so ito gusto ko to, malaking tulong itong kanyang smoke visor dito mga brothers. Ayan, so maganda yung performance niya pagdating sa cornering. Yan, tsaka sa suspension, may tagtag konting-konti lang kasi mag-ang lang ako mga brothers, 50 kilo lang ako so kailangan mag-angkas pa ako para talaga maramdaman ko. Pero kung kayo ay mga 60 kilo rito, di ba, kasi siyempre iba natin mga brothers dyan na hindi naman skinny katulad ko, siguradong mas gaganda ang laro ng suspension nito mga brothers. Okay, so dito try natin siyang i-arangkada mga brothers. Eto mga brad, initial impression ride lang to Hoy, lakas Pwede. May lakas. Sa pagiging 150, nandun yung present yung lakas ng motor. Sa pagiging 150cc natin. Ayan easy lang sa kanya maka 60-70. Hindi tayo pwede rito mag acceleration test kasi kurbada dito mga brad, baka mapano tayo. Pero acceleration test, goods. Yan Kanya naman Tsaka magaan yung motor. Pag tumatakbo na ng ganito 60-70, ma-agile siya So kembot-kembot nyo lang. So may mga iiwasan kayo. Ayan, tulad niya, kunyari yun, gearbox yun, madali lang ma-overcome ng motor na ito. Cornering, yeah, smooth. Isi-set up pa daw ito ni Sir Leo, palalagyan niya pa ng side hammer, side top box. Gawa na kaya yung kalye dito.
Sarap po. Ganito talaga. Itong Ranger para sa akin maganda maninuin sa mga ganitong klaseng area. Tapos semi light off-road na takbuhan. Matutuwa kayo dito. Lalo na siguro kung nakarim ito na tubeless. Ay nako, talagang paldo. Panalo ka sa performance. Hanggang dito na lang ata. So pwede pa ba tayo magtuloy? Parang na-extend na yung pero hanggang dito na lang tayo ginagawa. Papanik ito mga brothers, parang daang kalikasan yung bypass road dito. Alright mga brothers, meron dito nga light trail o off-road. Subukan natin yung motor. Ayan, para ma-check pa natin yung kapit ng gulong at saka yung suspension. Wow, pwede pwede. Ako, hindi ako professional na off-road rider mga brother. Gusto ko lang i-demo sa inyo. Ayan, para at least magkaroon kayo ng idea. Oo, pero laban yung gulong tsaka yung suspension, yun lang kaantay rito. Pwede siya, pwede. Saka sinabi na rin naman sa akin ni Sir Leo, in-off-road na ito, wala daw problema, basta daan-daan lang. Tsaka hindi daw madulas yung gulong. Ayan, laban, laban. Buti pa tayo tumumba, pero okay, maganda yung motor. Ayos. Alright. Halos matatapos na ang ating initial impression ride para rito kay Ranger 150. Nakakabitin mga brad. Yan yung mga brad, hihiramin natin ito sa FKM. At 1 week naman yun. At ito, i-ride natin na malayo para talagang matest natin talaga kung hanggang saan talaga ang capability nitong Ranger 150 ng FKM mga brothers. Pero ngayon, so far so good sa ating first initial impression ride sa motor na ito, subukan natin yung preno. Tumatakbo tayo ng 40 dito, may straight line dito. Subukan natin magpreno yung wala ng lupa, kasi pagka ganito mag-i-skid tayo. Pero pagka ganito, laban ng dual sports mga brad, walang problema to. Yung gulong niya pwede dito. Isa sa mga nagustuhan dito ni Sir Leo, yung preno, maganda raw. Siyempre yung forma. Subukan natin preno tayo, full stop 40. Yan, 40. Brake. Stop. Okay. Ganda preno, maganda. Sa Hunter medyo nag-skid yung likod ko, pero dito sa sa Ranger maganda. Okay siya. So okay yung preno sa 40 Tsaka may kalakasan yung preno sa likod. So tama lang po yung ibibigay nyo sa likod niya. Sa harap, syempre dapat magpreno kayo ng dyan, magpreno tayo ng full stop dyan pag sa harap. Kasi nandyan lahat ng bigat Huwag kayo matakot mga brothers. So far so good. Ang ganda ng performance nitong Ranger, kahit sandali lang natin siya nagamit. Na in-interview ko si Sir Leo, maganda yung feedback niya sa motor. May mga makonting issue, katulad to, plastic lang yung utility hook, pinalitan niya. Need niya i-adjust yung mga pag-lock ng upuan, i-adjust para mag-lock hindi mahirap. May mga minor issue pero na-address naman, wala naman perfectong motor. Ito, lalakihan niya para sa kanya kasi depende sa reference Tapos yung ilaw, adjust niya, papa-adjust niya sa planta. Ayan, 1 year warranty naman ito mga brothers. At pyesa coming soon na. Ganun naman sa FKM, pag bago motor, syempre parating din ang ating pyesa mga brothers. Okay, once again mga brothers, meron itong presyo na 78,000 pesos. Pagka ito po kinash nyo na hindi kayo nanghingi ng discount, nakukuha mo nyo po ang previous na top box at helmet ng SEC. At meron din itong 3 PMS motor oil at libreng LTO registration na 3 taon na po. Okay, so what a deal mga brothers, di ba? For 78,000 pesos. At kaya naman kung gusto nyo itong kunin ng terms, medyo mataas po ang ating DP dahil ang financing ng FKM Cebuana nasa 24,000 po ito. And then for 3 years nasa 2.7 po siya, Kung okay po sa inyo ang terms nito,
at kaya nyo pong hulugan, pwede po kayo mag-apply sa atin online, no? Nag-accept po tayo ng online application rekta po sa head office ng Cebuana. Ayan. Sa ngayon mga brothers, wala pa tayong stock, pero darating po ang stock ng Ranger at saka Hunter ngayong October, probably po mga 3rd or to 1st week ng November mga brad. Ayan. So pwede na po kayo magpa-reserve, especially sa mga cash natin na customer o clients dyan. Pwede na po kayo pumunta ng branch para magpa-reserve yan. Pwede nyo po akong i-PM para po nasa listahan na kayo, kasi uunahin po natin yung mga naka-reserve na client, no, pagdating dito kay Ranger at Hunter, dahil po high demand po ang scooter na ito ngayon mga brothers. Okay, so once again, ako po si Art. Maraming salamat sa pagsama nyo sa ating initial impression ride para rito sa Ranger 150. Ako po si Sort Moto, ang inyong ahente. Alright.